Sige po, bigyan po natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ialay natin ang pagsamba na ito sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Ating Diyos, dakilang manunubos, buhay ko'y sa'yo. Ang kalayaan ko ay binayaran mo ng iyong dugo. Ating Diyos, biyaya mo'y sukdulan, papuri ko'y sa'yo. Sa krus, ginapin mo ang kamatayan, pag-asa ko'y lubos. Lahat ay kayang gawin, lahat kayang harapin. Sa biyaya mo, titindig ako. Buhay ay panatag sa palad mo. Sa pangako mo, di mabibigo. Tagumpay ay tiyak sa biyaya mo. Sa biyaya mo. Amen. Minsan pa, ating Diyos, dakilang manunubos, buhay ko'y sa'yo. Ang kalayaan ko ay binayaran mo ng iyong dugo. Aking Diyos, biyaya mo'y sukdulan, papuri ko'y sa'yo. Sa krus, ginapin mo ang kamatayan, pag-asa ko'y lubos. Awitin natin. Lahat ay kayang gawin, lahat kayang harapin. Sa biyaya mo, titindig ako. Buhay ay panatag sa palad mo. Sa pangako mo, di mabibigo. Buhay ay tiyak sa biyaya mo. Sa biyaya mo, titindig ako. Buhay ay panatag sa palad mo. Sa pangako mo, di mabibigo. Tagumpay ay tiyak sa biyaya mo. Sa biyaya mo. Sabay-sabay po nating awitin. Sa biyaya mo ay titindig ako. Sa pangako mo ay di mabibigo. Sa biyaya mo ay titindig ako. Sa pangako mo ay di mabibigo. Minsan pa, sa biyaya mo. Sa biyaya mo ay titindig ako. Sa pangako mo ay di mabibigo. Lahat ay kayang gawin, lahat kayang harapin. Come on, church, let's declare. Lahat ay kayang gawin, lahat kayang harapin. Lahat ay kayang gawin, lahat kayang harapin. Lahat ay kayang gawin, lahat kayang harapin. Lahat ay kayang gawin, lahat kayang harapin.
sisihan mo, Lord God. Continue to worship you, O God. Hallelujah. Hallelujah. Krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahing walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko na palapit sa'yo. Ang nais ko ay ang presensya mo. Ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ay iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagbalik, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahing walang hanggan. Dakilang pag-ibig mo, Jesus. Dakilang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ay ang presensya. Dakilang pag-ibig mo, Jesus. Dakilang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Ang nais ko ay ang presensya. Dakilang pag-ibig mo, Jesus. Dakilang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Ang nais ko ay ang presensya mo. Presensya mo. Yes, Lord. Dalangin namin ang presensya mo, Panginoon, sa lugar na ito, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. Oh, Kristo. Yes, Lord. May lakas
nais ko ay ang presensya, dakilang pag-ibig mo, Jesus. Dakilang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin kong mapalapit sa'yo. Ang nais ko ay ang presensya, dakilang pag-ibig mo, Jesus. Dakilang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin kong mapalapit sa'yo. Ang nais ko ay ang presensya mo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, oh Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, oh Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, oh Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, oh Kristo. Itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakilang pangalan mo, itatanghal ka sa kalangitan, kalwalhatian
welcome po sa Winsukat. Ayan, sa mga, may mga bago po akong nakikitang mukha, no? So, welcome. Welcome po sa inyo. Ayan. Sa aking nakikita. Alam niyo po ba, nung ako po ay, nung paparegister ko po yung aking anak sa munisipyo, ayan, pag magpaparegister ka pala ngayon ng birth certificate, kailangan mo muna palang magtanim ng puno. Alam niyo po ba yan? Dito po ba meron sa Parañaque? Wala pa? Meron pong bagong ordinansa. Siguro hindi na kayo nag-aanak. Dalawa lang kasi yan. Hindi kayo nag-aanak or hindi kayo magpapakasal. Ang tawag po sa program na magpapakasal ka, plant a love. Ayan. Bago ka magpakasal, pagpunta mo na sa munisipyo para kumuha ka ng mga requirements, no? Kailangan mo munang magtanim ng puno. Isa. Ganon din po sa aking anak si Gabriel. Pagpunta ko doon, kala ko diretso na register. Sabi sa akin, sir, balik ka bukas. Magtatanim muna tayo bago ka magparehistro. So, nagtanim po ako noon, tapos saka po ako nagparehistro ng kanyang birth certificate. So, ganoon na po yung process ngayon, no? Kailangan nyo magtanim ng puno. So, ano po bang connect ng ating pinag-uusapan ngayon sa umagang ito pagdating sa puno? Amen. Sino po dito ang naranasan ng magtanim? Magtanim. Ay di biro. Magtanim na sama ng loob. Meron ba tayo yan? Nabunga na ba? Ayan, nagtatanim, no? Yung mga iba dito, mga province, no? Naranasan ng magtanim ng mga puno, halaman. Ayan, isa po ako sa mga, di naman expert, pero I have an idea. Sabi ko nga po sa inyo, hindi po ako lumaki sa city, no? Lumaki po ako sa province. So, pinaka-source ng pinagkakakitaan is farming talaga. No, mga mais, tubo, mani, kamote. Wala pong marijuana. Po inisip yun. So, ayan, may mga nagtanim po kami na marunong po magtanim ng mga ganyan, mga palay. Ayan, marunong po magtanim, no? So, I have an idea kung saan pong pag-uusapan natin ngayon pong umaga. Ayan, kung meron po kayong Bible, let's open po sa Luke chapter 13, verse 1. Ayan, dyan po tayo mag-start, no? Luke chapter 13, verse 6. Ayan. Ang ating pag-uusapan po ngayon is about one of the many parables ni Jesus Christ. Sino po dito ang mahilig magbasa ng Bible, tapos pagdating sa parables, di ba, nilalaktawan na lang. Kasi hindi ko mag-gets. Ano ba tong parables na to? Ano ba tong kwento na to na sinasabi ni Jesus? For this one po, no? This parable po natin pag-uusapan ngayon, sa book of Luke niya lang po matatagpuan. Alam niyo po ba yung parable? Isa to sa mga way ni Jesus para mag-explain ng kanyang point sa mga tao sa paligid niya. Di ba? So sabi dito, ang isang parable ay isang earthly stories that illustrates heavenly truths. Ayan. So hindi lang siya yung parang, sabi ni Jesus, uy, parang naboboring na yata itong mga listener ko Magkwento kaya ako ng kwentong barbero, no? Hindi po gano'n, no? This one is, reveals one of the heavenly truth regarding our Christian life. Ayan, kung nandiyan na po kayo, Luke chapter 13, verse 6 to 9. Yan pong ating pag-uusapan ngayon pong umagang ito. Tayo po lahat ay pumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord God, sa umaga pong ito, Panginoon. Dalangin namin, Lord, ang iyong mga salita, Lord God, ay tumanim sa aming mga puso't isipan, Panginoon. Ito'y mag-ugat, Lord God. Ito'y lumaki. Ito'y mamunga, Panginoon, ng sagana. Nang sa ganun, Panginoon, may apply namin sa aming buhay, Lord God, ang isang totoong pananampalataya at isang totoong Kristiyano pa. Maraming salamat, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, ang ating pong title ngayon pong umagang ito ay... Ayan, ating pong pinag-umaga. Meron pang isa? Earth? Ayan, pakibasa nga po nating title. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go! More than lives. Alright. More than lives. Ano kaya ibig sabihin dito ni Pastor regarding this one, no? Ayan. So let's
read po sa Luke chapter 13 verse 6. Sabi po dito ni Jesus Christ, "And he told this parable, a man had a fig tree planted in his vineyard. And he came seeking fruit on it and found none." Ayan. Sabi po dito, merong isang tao, no? Merong isang puno ng igos sa kanyang vineyard, sa kanyang ubasan. And he came, no? Pumunta siya doon para tingnan kung merong bunga. Ang sabi dito, and he found none. Wala siyang nakita. Amen. Wala siyang nakita doon sa puno na nasa kanyang vineyard. No? Vineyard, uso po doon. Dito po walang vineyard sa atin, no? Wala pong ubasan. Pero meron tayong mga mini garden. Sino po ito mayroong mini garden? Sa bahay, mini garden. Kasi ngayon po, uso na po yan. Marami na po ngayon na pag may bahay ka, naglalaan ka ng isang lupa para magkaroon ka ng parang ginagawa nilang healthy living, no? Nagtatanim sila ng mga lettuce, kamatis, sili. Sa bakuran lang, no? Backyard farming ang tawag. Yung iba nga, may tinatawag pa ngayon na hydroplanting ba yun? Yung parang nakalasabit lang or parang nakatanim lang sa isang PVC na plastic na namumunga. Yan, nakabili na ba kayo ng lettuce na doon sa styrofoam? No? Nakatanim lang sa maliit na lupa yung lettuce, no? Pag tinikman mo, ang pait. Pero hindi na hanapin, no? Ewan ko, baka, di ba? Nag-jebs lang dun yung insekto, kaya mapait. I don't know. So, sabi dito, merong isang tao. Verse 7. Tuloy po natin sa verse 7. Verse 7. And he said to the vine dresser, "Look, for 3 years now, I have come seeking fruit on this fig tree, and I find none. Cut it down. Why should it use up to the ground?" Ayan. Sabi ng lalaki, tingnan mo, 3 taon na ako nagpupunta sa puno ng igos na ito. At kahit ni isa, wala akong nakitang bunga. Sabi ng may-ari, putulin na natin ito. Sabi doon, sayang lang na nandyan siya, nakakasikip lang siya, kailangan na nating putulin. Ayan. Sabi ng may-ari, alam niyo po ba sa parables, remember this po, no? Meron po yung mga character na nagre-represent kung sino sila at anong connection, anong relevant, no? Anong relation no sa ating pinag-uusapan. Dito po, yung may-ari ng ubasan represents si God. Ayan. Tanda po natin, para di po kayo malito. Si vineyard owner, siya si God. Si gardener or si vine dresser represents Jesus. At yung fig tree, ayan, fig tree, represent nation of Israel, chosen race ni God, and tayo, individuals. No? Tandaan po natin yan. Ito po yung tatlong yan. So medyo madali. Alam niyo po yung fig tree, dito po wala tayong fig tree. Meron po ba tayong fig tree? Nakakita niyo na po ba kung anong itsura ng fig tree? Ayan, ang linaw. Di ba? Yan, pumunta ba ako ng Israel para picturean po yan, para makita niyo, no? Labo, no? Next nga, Kuya Earl. Ayan. Ito na lang. Ito po yung fig tree, no? Ito po yung kanyang bunga. Mukha pong sibuyas. Mukhang nakakailangan ng replacement ng ating TV, no? Ayan. Mukha po siya sibuyas, no? Ayan. Purple, red, orange. Tapos yun po yung kanyang dahon. Yung dahon niya parang dahon ng papaya. Ayan. Ganyan yung tsura niya. So, madahon siya, no? Kung makikita nyo. And now, ito pong mga puno ng prutas, hindi niyo po yung basta-basta makikita pag nasa malayo kayo. So, kailangan niyong puntahan yung puno para makita niyo kung merong bunga. Ayan. So, parang compared sa mga puno ng mangga, pag tingin niyo may bunga, diba, biglang hihingi kayo sa may-ari, no? Makikita niyo agad kung merong bunga. Ito, kailangan niyo pang puntahan. Kasi, malaki kasi yung dahon niya, parang dahon niya ng papaya.
Tapos yung bunga niya, hindi naman ganong kalaki. So kailangan, tapos pag hilaw siya, kulay green. So walang contrast, no? Hindi mo basta makikita. Ayan. So yan po yung ating si vineyard owner, si God, si vineyard dresser or si gardener, siya po si Jesus, at yung fig tree, tayo po yon. Okay, tayo po yon. Pakisabi nyo nga po sa katabi nyo, puno ka. Ayan. Sakang puno sa linggong ito. Ayan, puno ka ngayon. Ayan. Now, ano ba yung ibig sabihin nitong parables na ito? Alam niyo ba, sa kada parables, meron po yung susi. Meron yung key. No? At yung susi, para malaman mo kung anong ibig sabihin niyan, matatagpuan niyo po sa Luke chapter 13, verse 1 to 5. No? Sa taas lang nun. So ito po, basahin po natin. Ayan. Luke chapter 13, verse 1. Ito na po, i-unveil na po natin kung ano pong ibig sabihin nito. Sabi po dito, kung may mga Tagalog po kayong Bible, basahin ko sa Tagalog. Para po maganda. Ayan. Sabi sa Tagalog, verse 1, dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Verse 2, sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo'y higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea? Dahil sa gayon ang sinapit nila. Verse 3, hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi nyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Verse 4, at ang 18 namatay ng mabagsakan ng tore sa Siloe, sa kalaban ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem. Verse 5, hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi nyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Ito po yung key, verse 5. Sabi dito, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi nyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sabi po dito, ito pong mga taga-nation of Israel, no? Itong mga Galilean, yan. From Galilee, nagpunta sila sa Jerusalem to offer something. Para kay God. Ang nangyari, pinapatay sila ni Pilato. Di ba usually, ang ino-offer lang naman ay animals? Kasabay silang ino-offer. At ang sabi nila, tingin mo ba, deserve sa kanilang mangyari yan dahil masama sila? Sabi ni Jesus, hindi. Verse 4, itong mga nabagsakan, mga 18 tao na nagbagsakan ng tore ng Siloe, sa tingin mo ba, deserve nilang mamatay dahil mas makasalanan sila kaysa sa inyo? Alam niyo po, minsan, alam ko po, this is the hard truth po, no? Hindi po natin may iwasan na there are Christians, no? Or there are people na ang tingin nila sa kanilang sarili holier than others, no? Na para bang kapag may nangyayaring hindi maganda sa ibang tao, ang niisip natin, deserve nila yan kasi masama ugali nila. Deserve nila yan kasi hindi sila nag-church, gano'n ba? Or narinig niyo na po ba yung word na kapag meron kang sakit, may nangyayari sa'yo hindi maganda, tapos sasabihin sa'yo ng, for example, sasabihin sa'yo ng kaibigan mo or ng kapatid mo kay Christ, bro, mag-repent ka. Diba? Para hindi na magalit sa'yo si Lord. Diba? Kasi feeling natin, kaya sila pinaparusahan, kaya nangyayari sa kanila to, kasi masama silang tao.
Tama ba? This is a hard truth, nangyayari po yan. Na parang pag may nangyayari, mag-repent ka kaya, baka may ginagawa kang kasalanan, kaya ganyan yung nangyayari sa'yo. Kaya tayo siguro nililindol. No, tsunami kasi masama ugali nyo. Masama ugali natin. Ganun po ba? Sabi ni God dito, verse 5, sa tingin mo ba, itong mga Galileans na to, ay masama sila? Sabi ni Jesus, hindi. Kung ano man yung sinapit nila, sasapitin nyo rin yan kung hindi kayo magsisisi. Now, balik po tayo dun sa bunga ng fig tree. This fruit po, yung puno po ng fig tree, that God is seeking for, ito pong fruit na to represents repentance. Kasi after verse 5, sinabi ni Jesus, pag di kayo nagsisi, itong mangyayari sa inyo. At sinabi ni Jesus, merong isang taong nagtanim ng puno ng igos sa kanyang ubasan. Alam niyo po, when it comes to Christianity, the first step to be a real Christian, repentance. Di ba? Repentance. Alam niyo po ba yung meaning ng word na repentance? Ayan. Repentance. Pwede po natin basahin. At 1, 2, 3, go. Okay. It involves recognizing sin, turning away from sin, and turning towards God. So repentance, hindi lang yung, sorry Lord. No? Di pala siya ganun, Lord, sorry, nasaktan kita. Yaan mo, Lord, next week magsisimba na ako. Diba? Lord, baka babawi na lang ako sa'yo, Lord. Wow, bumabawi kay Lord. Tapos, repentance, kaya ka lang nagsasorry kay God kasi umiyak ka. Parang nakaka-touch, Lord, yung kwento ng isang nagpatotoo. Grabe, gusto kong humingi ng tawad sa'yo, Lord. That is emotion. No? Emotion. Nadala ka lang ng emotion mo, kaya ka nagsasorry kay God. But repentance, recognizing sin, turning away from sin, and turning toward God. Alam niyo mo ba, when it comes to repentance, sa theology, mayroong dalawang dinidistinguish na type ng repentance. Ayan. Dalawang type ng repentance. Number 1 is repentance of attrition. Ayan. Hindi familiar yung word, pero sana matandaan natin. Repentance of attrition is motivated by fear of punishment, guilt, shame, loss of blessings, or fear of hell. No? May mga Christian po ngayon, nowadays, na kaya lang nag-repent kay God dahil takot kang mapunta sa impyerno. Takot kang hindi ka i-bless ni God, kaya Lord, pasensya na po. No, Lord, sorry po Lord, nagawa ko to. Kasi takot kang mapunta sa hell, takot ka na hindi ka pagpalain ng Diyos, at takot kang paparusahan ka niya pag pinagpatuloy mo yung ginagawa mo. Kaya ka nag-repent kasi takot ka. Tama ba? Tawag po dyan, repentance of attrition. Nagigilty ka, nahihiya ka, nakatakot ka, kaya ka nagsasorry. Sa mga bata po, normal yan. Anak ko po, si Sela, nagsasorry yan. Pag sinabi kong, wala ka ng watch mamaya, takot siyang mawala ng watch mamaya. Di ba? Pag di mo sinunod to, pag di ka nagsorry, wala kang kidso na mamaya. Repentance of attrition po yan. Nagsasorry ka dahil takot kang mawalan. Takot kang hindi ibigay sa yung pabor na to. That is repentance of attrition. Compared sa repentance of contrition, meaning,
It is a sorrow for sin because you love God. And recognize that your sin has offended Him. It is motivated by the love to God. Ito po yung dapat tayo. Repentance of contrition. Nag-repent ka kasi alam mong nasaktan mo ang Panginoon. Tama ba? Alam ko po, bilang magulang, no? Isa po sa masarap maranasan bilang magulang is nagsasorry ang anak mo dahil nasaktan ka niya. Hindi nagsasorry dahil hindi ka niya nabibigyan ng iPhone, hindi ka nabibigyan ng iPad, kundi dahil nasaktan ka niya. Napaiyak ka niya, pinasakit yung ulo mo, kaya siya nagsasorry sa'yo. Alam niyo po, this kind of repentance of contrition, ito po yung nagtatransform ng puso ng tao. This one. Na pag naranasan mo na parang every time pala nagsisin ako, na-offend ko pala si God. Sa mga magulang, kapag po yung mga anak natin gumagawa ng kasalanan, di ka po ba apektado? Yes, apektado. Kahit siya naman yung gumawa. Nasaktan ka, bakit? Meron kayong relationship eh. Eh yung ibang tao, nakulong. Nasaktan, wala ka naman pakialam, dinaanan mo lang. Pero kapag pamilya mo, iba na usapan. This one, because we have, no? Meron tayong relationship kay God, that's why, na-open natin si God every time we sin. Every time na nagkakasala tayo, napapalungkot natin yung mukha natin, Panginoon. Tama po ba? Alam niyo po po, sabi dito, sa kwento, 3 years na ako nagpunta dito, wala akong nakitang bunga kahit isa. Ito po yung truth, no? Sa kwentong ito, God is looking for a fruit. Naghahanap po siya ng puno, ng bunga, sa puno ng igos. So meaning, ikaw, sabi mo kanina, puno ka. Sa tayong puno ngayong araw na to. Kapag po ba si God, pinuntahan ka, chinek kung may bunga ka, may makikita kaya. O sasabihin niya, 3 years na akong nag-check ng puso ni kapatid, and I found none. It is possible, tandaan niyo po, posible po bang ang puno nabubuhay? Ito pong punong ito, ano po? 3 years, binabalikan niya. Hindi pa po kasali dito ng tinanim po ito. Hindi naman, for example, tinanim mo ngayon, counted na to for 3 years, dapat namumunga ka na. Hindi po. Meron pa po yung lifespan na kailangan niya munang lumaki. At the certain point, ito na yung time or season na kailangan niyang mamunga. So meaning, hindi lang siya 3 years naghihintay sa punong ito. For example, 3 years, 4 years, or pa 7th year na niya, wala pa rin siyang nakikita. Yung sabi niya yun, I found none. Alam niyo po ba, nalaman ko lang, akala ko dati, kalokohan lang ng mga tao yung papaya. Papaya po kasi madaling sumibulay, di ba? Nagluto ka ng papaya, daming buto eh. Tapon mo lang sa bakuran mo, may sisibol dyan kahit isa. So, may nagtatanim ko minsan. Minsan meron kaming papaya, sobrang taas na, wala pa rin bunga. Meron po palang papaya na lalaki. Alam niyo ba yun? May babae pala at lalaking papaya. Diba? Kahit papaya, may gender, di ba? Pag pala papaya lalaki, hindi na mamunga. Bumubulaklak lang pero walang bunga. No? So pag ganun yung papaya mo, putulin mo na. Di ba? So alam niyo na, pag yung papaya nyo, lalaki, kahit diligan mo ng diligan yan, di bubunga yan, lalaki eh. Di parang ako ngayon. Diba? Never ako magbubuntis. Huwag niyo nang pilitin, di ba? That's the truth, no? So, itong puno na to, mayroon siyang capability. The fig tree, mayroon siyang capability na mamunga. Produce fruit. Tuloy po natin, verse
verse 8. Ayan. Sabi ng may-ari, putulin na natin yan. Kasi nakakasikip lang yan dito sa aking ubasan. Verse 8, and he answered him. Sabi ni Jesus, Sir, let it alone this year also. Sabi niya dito, Sir, wag niyo munang putulin ngayong taong ito. Sabi nung vine dresser, wag muna ngayong taong ito, bigyan niyo pa po ako ng isa pang taon. Sabi dito, until I dig. Diba? Papalambutin ko yung lupa sa paligid ng puno na to at lalagyan ko ng pataba. And put on manure. Bibigyan ko ng fertilizer to. Ibubus ko to, papalambutin ko yung lupa, idiligan ko araw-araw, and lalagyan ko ng pataba. Normally sa isang puno, hindi ka naman naglalagay ng pataba. For example, merong nyog, mangga, oy, lalagyan ko to ng ano. Wala ka nang pakialam doon, di ba? Bigla na lang siyang bumubunga mag-isa. Compared sa meron kang tanim na mais, palay, kalabasa, okra, may pataba talaga yan. Pero yung malalaking puno, di naman nagpapataba yan eh. Like puno ng mangga, oy, lalagyan ko to ng abono para, di ba? Para madaming bunga. Sabi ito ni God, Lord, bigyan mo pa ng isang taon ang punong ito bago mo putulin. Alam niyo po yung good news po dito. Sa atin pong minsan, bilang isang Christian, minsan di tayo nakakapag-produce ng fruit. Repentance. Hindi tayo nag-repent kay God. No? Hindi tayo nagtatransform. At marami po sa atin, para po tayong barren fig tree. Para po tayong isang puno na walang bunga. At sinabi ng may-ari, cut it down. Alam niyo po ba yung ating greatest mediator? Kung bakit po tayo nandito pa rin hanggang ngayon, dahil kay Jesus Christ. Alam niyo po tayo mga tao, kung babasahan niyo po yung Old Testament, our destination is to perish. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Buti na lang, nag-intervene si Jesus Christ. Sabi niya kay God, baba ako sa lupa para i-save tong mga tao na to. Kasi kung hindi gagawin ni Jesus Christ yan, malamang, deads na tayong lahat. Tama ba? Deads na tayong lahat. Sabi dito, Lord, bigyan niyo pa po ng isa pang pagkakataon. Alam niyo po sa buhay po natin, maraming times siguro, na nasasagad na natin si God, wala na talagang pag-asang magbago to. Kahit anong gawin mo sa church, talagang hindi magbabago. Siguro sabi ni God, kukunin ko na yan. Wala nang chance. Cut it down. Jesus said, Father, hayaan mo kung diligan siya. Hayaan mo kung tulungan siya mamunga. Alam niyo po itong puno ng fig tree, hindi po ito usual na yung isang puno nakatanim sa ubasan. So meaning, ang vineyard, ito po ay matabang lupa. Kasi ubasan po yan eh. And kaya nilagay din yung fig tree kasi alam niya, sa dami ng nutrients ng lupang to, lalaki to. Meron siyang matabang lupa. Itong fig tree, merong matabang lupa. Itong fig tree, dinidiligan siya araw-araw ng vineyard dresser. Nililinisan, tinatanggalan ng damo, pinapalambot yung lupa. And after years, wala pa rin bunga.
So, posible po ba sa isang Kristiyano na kahit matagal ka na sa church, hindi ka pa rin namumunga? Possible po ba? Of course, yes. A lot of Christians, marami paling dalang hate. Di pa rin maiwanan yung kasalanan. Of course, yes. Nag-transform tayo. Alam niyo po yung key? Wala po kasi tayong repentance. Sometimes we enjoyed sin. Tama ba? Nasabi natin sa ibang tao, buti nga sa kanila, masasama silang tao eh. Heart check agad, X ka na. Sa fruit of repentance, wala ka ng love. Wala ka ng joy. Masaya ka na kapag yung ibang tao nasasaktan. Yung mga tao nakasakit sa'yo, buti nga sa kanila. That's not fruit na hinahanap ni God. Sometimes, we are like this kind tree, this fig tree. We are barren. We are fruitless. Kahit anong gawin dilig, kahit anong gawing alaga, hindi pa rin namumunga. Ang problema po ba ay nasa nagtatanim? No. Kasi kumpleto eh. Matabang lupa, tama yung lugar, may tamang sunlight, inuulan, dinidiligan. Kanina po yung problema. Sometimes sa ating buhay, we blame God. Kasalanan ni God yan, kaya hindi ako kasalanan ni pastor, kaya hindi ako gantong kalalim. No. Kasi, sa lahat, for example, this kind of preaching, yung preaching dito, same lang naman. Pero bakit iba yung dating sa kanila? For example, nung elementary ako, lahat naman kami, hindi mo rin bumasa eh. Grade 1. Pagdating ng grade 6, nangungulelat ako eh. Yung iba ang talino, yung iba ang galing. Pero parehas lang na ako kami ng teacher. Alam niyo kung bakit? Hindi kasi ako nakikinig. Sila nakikinig, ako hindi. And that's the point. Sometimes, here in our Christian life, we resist or we don't absorb yung binibigay ni God. Kahit anong ibigay ni God, kahit anong preaching yan, kahit anong fellowship yan, kapag hindi mo ina-absorb, hindi ka bubunga. Alam niyo po ba, time ni Jesus during Pharisees, scribes, dami niyang kalaban ng mga Pharisees, teachers of the law, these Pharisees na itong mga taong to, they don't accept God. They rejected God. Why? Tingin nila, holy kami eh. Teachers of the law kami. Sino ka para baliin ng mga law? Compared sa mga tao na nandyan lang, mga usual citizens, they follow God. Makikita nyo, libo-libo ang sumusunod kay Jesus Christ during that time. Why? Because ang tingin nila sa sarili nila, sinful akong tao. Peter, when he met God, sabi niya, ayokong mamatay. Bakit? Tingin niya sa sarili niya, masama ako. Kapag nakita ko si God, mamamatay ako. Tama. The problem is with our heart. Pag tingin mo holy ka na, pag tingin mo hindi ko na kailangan yung preaching na yan, hindi ko na kailangan Bible study na yan, doon nag-i-start, di ka bubunga. The Word of God na dapat i-absorb natin, the pain from trials, nire-resist natin. That's why, until now, kahit 10 years na ako sa church, 20 years na ako sa church, ang dami pa rin natitisod sa akin. Why? Because hindi ako nagbubunga. Hindi ako nagtatransform. Puno lang akong nakatayo. Sa halip na makatulong ako, ito po itong punong to, alam niyo po kung bakit gustong putulin ng may-ari? Kasi kinukuha niya lahat ng nutrients na para sa mga ubas. Nakukuha na niya na dapat para sa kanila. Sometimes we are like this. Nagiging toxic tayo sa ibang tao. Nagiging holy tayo. Nakakala natin sa ibang tao, deserve nilang
paluin ni God. Kami kasi, special kami. Diba? Meron kaming pabor. But that's not the point. Verse 3, verse 8. Jesus, no, doesn't stop working in us. Maraming times sa buhay natin, siguro, si God punong-puno na sa atin. Parang, kung babasahin mo sa Bible, no? May mga verse sa Bible na sinabing, ang isang bata, gatas, malambot na pagkain, kasi bata yan eh. Yun dapat ang pinapakain mo sa kanya. Pero kung matanda ka na, tas yung parang kinakain mo, there's something wrong dun sa tao. Ganon din sa atin. Na dapat yung kinakain natin ngayon, hindi na pambata. Kasi, ako po, matagal na rin po akong Christian, no? Parang 15 years na. Ang tagal na, no? Pero sometimes, may mga times pa rin ako na I offend God. I offend people. Kasi bakit? Minsan may mga masama tayong ugali, lumalabas pa rin eh. Christian yan, di ba? Bakit ang sama ng ugali? Because what? Sometimes, ang layo natin kay God. Kahit nandito tayo sa church, kahit magsimba ka araw-araw, kahit nagpipray naman ako, darating sa point na parang ang layo mo pa din. Posible pala na kahit connected ako sa lupa, kahit connected ako sa church, pwede palang mangyari na wala pala akong bunga. Pwede palang mangyari na hindi pala nagbabago yung buhay ko. Siguro dito yung galing yung pag masamang damo matagal mamatay, kasi pinagbibigyan pala ni God. Diba? Alam niyo po, I don't know about you, kung hindi lang years, marahil sa atin, marami nang pinalagpas si God. Maring 3 years na tayo wina-workout ni God. 4 years, 5 years, 6 years yung iba. Pero ito po yung point sa verse 9. Sabi po sa verse 9, sa Tagalog, huwag po munang putulin itong puno. Verse 9, kung mamunga po ito sa darating na taon, then, sabi ng vine dresser, di mabuti kung mabunga to. At kung hindi, putulin na natin ito. Ang Diyos po ay just. Meaning, yung kanyang justice, it is fair. Minsan darating sa point natin, meron talagang judgment di ba? Hindi na pwedeng habang buhay ka nabubuhay dito sa lupa. Daig mo pa si Vicky Bello, di ba? Daig mo pa, ang tagal mong bago mamatay. Lahat tayo, darating certain point ng ating buhay, mamamatay tayo. And this is it. After kang pagbigyan ni Lord, all through your life, darating sa point ng buhay mo, after next year, let's see kung may bunga ka. Kung wala, puputulin kita. Ito po yung masakit. This judgment, no? Verse 5, no? Until you repent, our destination, no? Kamatayan. Ako po, nung nagsimula po ako bilang Kristiyano, una ko pong naramdaman talaga, repentance of attrition. Takot ako mapunta sa impyerno, kaya ako nagdasal. Kaya ako tinanggap si Jesus ng time na yon. Takot ako mapunta sa impyerno. Sabi sa akin, gusto mo bang mapunta sa impyerno? Siyempre, ayoko. Pipiliin mo yung okay. Mag-repent ka? Okay, mag-repent. Habang tumatagal, hindi na po yun yung reason ko, bakit ako nag-repent. This kind of repentance of attrition, dahil takot ka, it should be the beginning. Umpisa lang dapat yan.
Pero hindi dapat after 3 years, 4 years, yung pa rin ang dahilan mo kung bakit ka nag-repent. May problema, kapatid. Nag-repent ka dahil mahal mo si God. Gusto mo maging mabuting tao kasi mahal mo si God kasi nakakasakit ka ng ibang tao. Kasi pag hindi inayos ni God yung ugali ko, I keep hurting people around me. Sinasaktan ko sila, broken ako, mananakit ako ng tao. That's the problem. 2 Peter po, chapter 3, verse 9. Sabi po dito, the Lord is not slow to fulfill His promise. Not slow, as some count slowness, but is patient towards you. God is patient towards us. Not wishing that any should perish. Hindi gusto ng Panginoon na mapahamak ka, ni sa atin. But all should reach repentance. Alam niyo pong pinakamaganda sa lahat? Sa ating buhay, bago tayo judge ni God, I hope sa ating buhay, we encounter God. Diba ang saya? Pag meron tayong kamag-anak na kinuha ni God, sinasabi natin, buti na lang, nakakilala siya sa Panginoon. Buti na lang bago siya kunin ni Lord, nagdadasal siya. Buti na lang, nagbabasa siya ng Bible. Buti na lang, inaccept niya na si God. Medyo maluwag sa ating puso, kapag yung mahal natin sa buhay, before cutting down, before judgment, they encounter God. Iba yung feeling. Iba yung feeling. Tandaan niyo po ba? Dito ako magtatapos na. Tandaan niyo po ba si Jesus, when He cursed the fig tree, sabi parang opposite naman yata. Yung isa, kinurse ni God, kasi during that time, Jesus was hungry. Gutom siya. Pumunta siya sa puno ng igos para i-check kung merong bunga. Pagdating ni Jesus Christ, sabi ng mga disciple, Lord, wala pong bunga. Puro dahon lang. Sabi nga po sa title natin kanina, more than leaves. God is not interested sa leaves, sa dahon. Kahit gaano pa kaganda, kahit gaano ka kalaking puno, as long as wala kang bunga, na-lose mo na yung purpose mo. Kaya ako nga po, wala naman sigurong nagtanim sa probinsya, magtatanim ako ng puno ng nyog para hindi siya mamunga. Ang expect mo, mamumunga yan. Pag di siya mamunga, puputulin lang kita. Na-lose mo na yung purpose mo. So meaning, ang Diyos, ngayon, hinahanap niya yung bunga nyo. Tandaan po natin, this preaching is not for others. Hindi ito parang, kapatid, dapat mamunga ka na. Hindi. This is for us. This is for us. Huwag mo lang tingnan kung sino yung kapatid mong gumagawa ng kasalanan or hindi nagbabago, hayaan mo na sila. The problem is us. Examine natin yung puso natin. Kung tayo ba, namumunga na. Or kung hindi, ask God, Lord, I want to be fruitful. The fruit of repentance includes love for God and love for other people. It is impossible na love mo si God, pero hindi mo mahal ang kapwa natin tao. Pwede ba tayong tumayo lahat?